Magandang araw po ulit sa inyo mga bossing, no? Ito naman po tayo sa ating video. Saan ay magpapalit po tayo ng buong isang set ng sprocket ito. Itong ating TMX 155. So tingnan po natin at pag-aralan kung paano po ito ginagawa. So umpisahan po natin. So ayan mga bossing, at po natin matanggal ang ating kadena. So simulan na po natin ang pagtatanggal at makita po paano patanggalin ang ating engine sprocket. May dalawang bolt po rito. O yung tinatawag natin fixing plate, no? And ito po yung ating engine sprocket. So medyo worn out na po yung ating sprocket. Medyo tabi-tabingin na po yung ipin ng sprocket. So yun nga po, kailangan na po natin talagang magpalit nito. Madali lang po ito, ganito lang po yan. After po pumasok at isusunod po natin ang ating fixing plate. So ito po yung ating fixing plate, no? Kung makikita niyo po, ito po ang ating fixing plate ay doon po sa bandang gitna yung may mga ipin po na yan, medyo meron na po siyang kanal. So ibig sabihin po yan pag binalik po natin ito ay baka po magkaroon ng kalog ang ating sprocket. So kailangan po na palitan na rin po natin. Mas mabuti po palitan para maiwasan po ang pagkalog. So ito po yung bago natin, no? So makita niyo po ang difference ng dalawa, no? Yung isa po may kanal na sa mga ipin, yung isa pong bagay wala. So yan po ang difference niya. So kailangan na po natin palitan ito. So pagkabit po, ilapat nyo lang po sa ipin, and then ikot nyo lang po, itapat po natin sa thread ng sprocket. Yan. So kabit na po natin ang ating mga bolt, ano? So dahil po sa meron tayong bagong bolt, ito na lang po bago ikabit natin. So kung nakalit ba ang tornilyo, kailangan po nakakandi ang ating motor para po hindi ito tapos natin. So ganyan lamang po. So susunod po natin dito ay yung ating sprocket sa likod, no? Atin pong tatanggalin ito at papalitan din natin ang ating bagong sprocket. Yung gulong.
sprocket ngayon. So kita po ninyo talaga pong medyo hindi na maganda yung ipin, matutulis na. So kailangan na po natin palitan talaga ito. So, ito na nga mga bossing, ano, atin pong tatanggalin ngayon ang ating sprocket. So ganito po yan. So kung halimbawa pong ito po yung mga bolt niya, no? Kung halimbawa po na wala po kayong bagong bolt dito sa ating sprocket, so ang gagamitin nyo na lang po gagawin nyo lang po tatanggalin na lang po nitong ating mga bolt, no? Yan. Number 14 po ang number nitong bolt natin, no? Itong nut natin, number 14 po ito. Yan. Ano lang po yan. So kung halimbawa po meron na po kayong meron po kayong nabiling mga bagong bolt, no, katulad po nito, meron naman po tayong bagong mga bolt, no? Yan. So hindi na po natin kailangan tanggalin itong 4 na tornilyo dito. So ang gagawin nyo lang po, ito lang pong circlip na nandito. Ito pong circlip. So papakita ko po sa inyo yung circlip. So kailangan din po natin ng tools, no? Katulad po nito. So katulad po niyan. Yan po muna natin tatanggalin ito po. Kung meron na po kayong bolt, napakasimple lang po ito. Yan. So dahil sa papalitan na po natin ng sprocket at bolt, so hindi na po natin kailangan tanggalin ng ating mga bolt. So ito nga po yung ating bagong sprocket at mga bolt, no? So kabit po natin. So ganito lang po yan. Pasok lang po nito. Nakita niyo po may kanal dito, yan po yung sasagot dito. Yan po yung sasangga dito sa ating kanto. Ayan. Lagyan natin ang ating nut. So, ganyan lang po, no? After po natin mailagay itong ating mga bolt, pwede na po natin siyang ipasok dito sa ating mga sahab na ngayon, no? Then, circle ulit. So ayan nga po, after po natin mailagay na itong ating sprocket, ating bolt, pwede na po natin ikpitan ito.
So, ganyan lang po ang pagkabit ng sprocket, mga boss. Ano po natin gagawin ay titingnan po muna natin ang adjustment ng ating kadena, no? Adjustment ng ating chain adjuster. So, nakikita po natin yan. So, ganyan po, no? Kailangan po ang ating adjuster or chain adjuster ay nasa gitna po ang kanyang mark, no? So, makikita niyo po dito, gitna. Nasa gitna po siya ng mark ng chain arm. So, ito meron siyang space dito. Meron siyang space din dyan. So, ganyan po ang tamang distance o clearances ng ating chain adjuster bago po tayo magkabit ng ating kadena. So, bakit po ganyan? Dahil po sa hindi po maiwasan minsan na ang kadena natin ay mahaba rin, ano? Katagalan. So, tendency, pag kumaba yan, lalawlaw. So, ang gagawin natin, i-adjust po natin paila. So, ganyan po ang mangyayari. So, dapat po talaga meron siyang clearance para po mahihila natin yung kadena backlash. So, yan po dapat ang tamang clearances ng ating chain adjuster. So, hindi po rito, pwede rin dito. Ito mas maganda po rito. Sa gitna po dapat. So, atin po ikakabit na ngayon ang ating kadena dito sa ating sprocket. Wala kasi pinapal. So, isa pa po yung tamang paglagay nitong ating clip. Ito. Kailangan po nakaayon po dun sa ating harapang gulong. Ganyan po dapat. So, ganito po. Yan. Start po natin may kabit itong ating kadena. So ngayon po i-adjust na natin ang tamang tensyon ng ating kadena. I-adjust po natin dito.
tension ng ating kadena kapag kapap o bago ang ating kadena, sprocket at ang engine sprocket. So yan po ang tama ang tension niya. Ang 20 millimeters distance upon the standard, yan 20 millimeters. So yan po ang tama. So sana po sa mga nanonood, sana po nakatulong ako sa inyo at maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. So thank you.